Ka-Express, isang pambihirang pagkakataon ang nasaksihan natin kamakailan, isang sandali na hindi lang tungkol sa basketball, kundi tungkol sa pangarap ng isang buong bansa. Isang pangarap na sa wakas, unti-unting nagkakaroon ng linaw. Isang tanong na matagal nang gumugulo sa isip ng maraming Pinoy. Sino nga ba ang magiging unang homegrown pure-blooded Pinoy na makakapasok sa NBA? Kai Sotto ba na matagal nang inaabangan o si Kevin Kiambao ang biglaang umangat at gumulat sa buong Asia? Pero bago natin masagot yan, balik muna tayo sa simula. Simula ng isang batang may matayog na pangarap, si Kai Sotto, isang batang may taas na 7'3", may wingspan na parang ibong agila at may basketball IQ na hindi basta-basta. Bata pa lang, alam na ng lahat na iba ang tinatahak niyang landas. Iniwan niya ang Pilipinas at nag-training sa US. Well, hindi biro ang pinasok niyang pagsasanay, The Skill Factory, G-League Ignite, NBA Draft Combines. Lahat yan ginawa niya bago pa siya tumungtong ng 21 years old. Pero hindi lahat ng kwento ay punong-puno ng tagumpay. January, isang injury na bumaga sa kanyang momentum. At sa mundo ng basketball, alam natin na ang injury ay pwedeng magpabago ng takbo ng career. Pero ka-Express, hindi sumuko si Kai sa isang panayam. Sinabi niya 2025 sana ang taon na target niyang mapasama sa NBA. Pero dahil sa injury, na-delay na naman ang kanyang pag-akyat sa pinakamataas na liga ng basketball. Kaya eto tayo ulit, nag-aantay. Pero habang nakapos ang kwento ni Kai, may isang batang biglang sumulpot sa eksena, si Kevin Kiambao. Hindi mo inaasahan, pero hindi mo rin ma-ignore ang MVP ng UAAP, ang batang mula Lasal, ay hindi lang pang-local kundi pang-international. Kamakailan lang, sa ilang laro sa Korean Basketball League, gumawa siya ng kasaysayan. Isipin mo, ilang laro lang, pero agad siyang napansin sa KBL, lalo na sa assist, kung saan siya naging standout bilang isang 6'8 forward. Ibang level, di ba? Pero teka lang, hindi lang yan ang nakakagulat. Ang mas nakakabigla nang diretsahan niyang sabihin na pangarap din niyang makapasok sa NBA. Maraming nagtaas ng kilay, di ka naman athletic, sabi ng ilan. Hindi ka nga scorer, dagdag pa ng iba. Pero alam mo ka-Express, hindi mo kailangang sumagot sa mga pamimintas. Minsan performance ang pinakamatinding sagot. At yan ang ginagawa ni Kevin. Tahimik siyang gumagawa, consistent, composed, confident, pero hindi mayabang. Sa panahon ngayon ng NBA na mas pinapahalagahan ang versatility, IQ at playmaking, kesa raw athleticism lang, pasok na pasok ang profile ni KQ. Hindi siya flashy, pero smart. Hindi siya high flyer, pero precise. At kung bibigyan ng tamang pagkakataon, tamang coaching, at tamang exposure sa US, walang imposible. So ngayon ka-Express, eto ang tanong ng bayan. Sino sa kanilang dalawa ang mas may chance ngayon? Kai o Kevin? Sa experience, lamang si Kai. Mas maaga siyang na-expose sa international training at competition. Alam na niya ang sistema ng US basketball at may network na rin siya ng agents, trainers at scouts. Ang tanging hadlang ay ang kanyang injury history at ang tanong kung kakayanin pa ng katawan niya ang pressure ng NBA level. Well, on the other hand, si Kevin ay fresh, walang major injuries, at mukhang nasa peak ng kanyang growth. Hindi pa siya umalis ng college, pero kahit sa limited minutes niya sa KBL, grabe agad ng kanyang impact. So, ibig sabihin, hindi pa siya 100%, pero may potential na. Paano na kaya kung full-time pro na siya? Pero teka lang ka-Express, hindi lang ito laban kay Kai versus Kevin. Ito ay laban ng pangarap ng isang buong bansa. Dahil sa bawat attempt nila na marating ang NBA, mas lalo nilang binubuksan ang pinto para sa mga susunod na henerasyon. Kung dati ang tanong ay posible ba? Ngayon ang tanong na ay sino ang mauuna? Imagine this, 2026 NBA Summer League. Sabay na niyaya sina Kevin at Kai. Si Kai galing Japan o G-League. Si Kevin galing Korea after ng isang malupit na training camp sa US. Magkaibang team, magkaibang role, pero parehong Pinoy. At sa isang game, nagharap sila, Kai defending the paint, Kevin orchestrating the offense.
puro Pinoy ang headline. History, legacy, pride. Ka-Express, malapit na tayong makarating sa puntong yon. At kahit sino sa kanila ang mauna, o kung pareho silang makarating, isa lang ang sigurado, panalo ang Pilipinas. Kaya ano ngayon ang dapat nating gawin? Simple lang, suportahan natin sila. Sa bawat update ni Kai sa Instagram, sa bawat laro ni Kevin sa UAP o KBL, sa bawat balita, bantayan natin. Hindi lang tayo nanonood ka-Express, tayo ang saksi, tayo ang tagapagdala ng kwento, tayo ang bahagi ng kasaysayan. At sa paglalakbay ni Kai at Kevin, malinaw na hindi lang ito simpleng karera, kung sino ang unang makapasok sa NBA, isa itong laban ng determinasyon, sakripisyo at pangarap ng bawat Pinoy na nangangarap na makilala sa mundo ng basketball. Si Kai na ilang taon nang nagsusumikap sa international stage ay patuloy na ipinaglalaban ang kanyang NBA dream kahit pa ilang beses na siyang nasubok ng injuries. Samantala si Kevin, tahimik pero matatag na umakyat sa spotlight, ay patuloy na pinapatunayan na kahit sa loob ng Pilipinas, pwedeng mabuo ang isang NBA caliber talent. Makikita natin na magkaiba ang landas na tinatahak nila, pero isa ang direksyong tinutumbok, ang NBA. Si Kai ay parang agila na matagal nang nasa ere, pero pansamantalang naputol ang paglipad dahil sa kanyang injury. Si Kevin naman ay bagong lipad pa lang, pero malakas ang alon ng kanyang pagdating. Pareho silang may mga kakulangan, pero pareho rin silang may mga sandatang pwedeng dalhin sa pinakamataas na antas ng basketball. At sa panahon ngayon ng skill-based basketball, hindi malayong parehong umani ng tagumpay ang dalawang ito. Ang tunay na tanong ngayon ay hindi kung sino ang mas magaling, kundi kung sino ang mas handang ipaglaban ang kanyang pangarap dahil sa NBA, hindi sapat ang talento. Kailangan ng tibay ng loob, tamang timing at minsan konting swerte. Kung magpapatuloy ang development ni Kai pagkatapos ng kanyang injury at kung masustain ni Kevin ang kanyang trajectory sa mga susunod na taon, posibleng makapasok silang dalawa at yun ang tunay na tagumpay para sa Pilipinas. Sa huli ka-Express, hindi lang natin sila pinapanood, kasama tayo sa kanilang kwento. Kaya ipagpatuloy natin ang suporta, ipagdasal natin ang kanilang kalusugan at tagumpay, at patuloy nating ipalaganap ang mensahe na kahit isang homegrown Pinoy kayang sumabay sa mundo ng basketball. Kai man o Kevin, pareho silang makarating. Ang mahalaga, nagbukas sila ng pinto para sa susunod na henerasyon. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.